dyan. Kasi mga kapatid, kung mismo po ang executive, ang gobyerno, nagbabudget na para sa mga importanteng proyekto at yan po ay program, may source ng funding yan, sigurado na po mapopondohan yan. Kapag huyan kinalikot at inilagay doon sa program, so yung alokasyon doon na program, saan nila ilalagay? Ayan na kami. Sa kanilang mga pet projects. Dito na naman po inilagay sa DPWH na naman. Sa kanilang paboritong anak. Yes, opo. Ayan. Kasi, sorry po, hindi naman lahat pero kasi diyan sa mga foreign assisted projects na yan, wala naman silang kickback Ay, ganun. Wala ka namang makakanti dyan wala kang makukurot dyan wala kang kikitain dyan. Walang So, SOP? Ilalagay nila doon sa mga proyekto kung saan meron pa rin silang gustong kitain. With all due respect. And you know what's ironic? Kanina, With all due respect. tama. You know what's ironic? Kanina nung kausap mo si Sec Banoy, tinatanong saan kukunin, may nabanggit siya. Di ba yung unprogram, Savings. ilalagay sa DPWH. Tapos yung kulang na pondo, kukunin din sa savings ng DPWH. May saving. Kung may savings. Yan po yun. Yan Bakit po. ganun? Yan ang implikasyon yan. Kaya nga po ngayon, isa sa mga grounds ng impeachment ng makabayan ay yung pagpapayag ng presidente doon sa budget na pinirmahan niya. Nakatakot-takot nga po ang nasilip ngayon ng mga anomalya. Yan po mga kapatid nga. Kasi kung sinasabi mo na ang gustong-gusto mo ay ganito mga uri ng proyekto, ba't ka nga din kahit na ngayon ang sinasabing umano ay pinakamalinis daw na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, ganun pa rin po naman. Bakit yung mga priority projects ng gobyerno ay hindi po sigurado ang pagpopondo? Totoo ba na gusto niyo hong guminhawa ang buhay namin? Oo, well, baby, ganyan lang yan. Oo. Anyway. Sige. Sige. Salamat na marami at mukhang pwede ka na rin maging tourist attraction. Oy, thank you. Pwede ko na rin ba ilagay ang pagmumukha ko sa airport? Mabuhay. Oo, para maka-attract ng mga turista dito sa Welcome to the Pilipinas. Philippines. Sa anong aspekto ng Mabuhay. tourism? Wala. Gusto ko lang nandun yung mukha ko. Yung Baka iba- pag nandun yung ang iba mukha kasi ko, baka mas dumami yung pumunta. Yung iba kasi baka pwede maging para sa medical tourism. Ayun, mahirap yun. Mabuhay. Oo. Pag medical tourism, pwede rin naman. Sa Thailand, gano'n Maraming nagpupunta sa Thailand dahil marami ang nagpapagawa doon. Ng Lalo alin? yung, marami-rami, iba-iba. Ang mga kapatid Nagpapagawa ng natin alin? sa LGBT plus community. Aha. Oo, mga magpapalagay ng Hindi, kanilang hinaharap. meron na. Ganyan. Ngayon meron na. Oo. Ang balita ko, ang St. Luke's din aktibo dyan. Marami ang kanilang Medical mga tourism. iniaalok na mga serbisyo. Para doon sa mga kalapit natin na mga yung mga taga Saipan, taga Guam. Yes. Dito nagpupuntahan yung mga taga Hawaii. Oo. Yan. All right. Sige. So, So gusto mo, yung mukha ko na Gusto lang, mo, sabihin natin kay Marcos Jr.? Na alin? Oo, mukha kong ilalagay for medical tourism para maka-attract tayo? bakit? Meron bang? Wala naman Oo, hindi. Para sila nang mag-decide kung anong gagawin. Kumbaga, maglalakay, malaking mukha dapat yan. Tapos bibigyan natin sila ng pentel pen kung ano yung mga gusto nilang baguhin. Gusto niyo po ba ganon? Baka gawin lang. Welcome to the Oo. Dokling yung mata mo pag Actually, kung gusto natin talaga na maparami ang turista dito, pinakamaganda niya nang ilagay natin pagpasok pa lang sa airport, yung mga flood control projects na po pwedeng bisitahin ng ating mga turista. So, talaga. Kung Welcome to the saan-saan yan. Philippines. Ang aga-aga. Oo. Sige. Mga kapatid, ang ating po mga pag-uusapan, napaka-importante po nito. Una, may mga bali-balita nga po para po dito po sa pagpapabuti sa ating transportasyon. Maganda po naman yan, mga kapatid. Ang sinasabi nga ng Presidente, dapat daw po bigyan po ng lahat na po ika niya ng comfort ang ating pong mga mananakay.
Yun ang tama. Yes, at alam niyo ho, napaka-importante nito, lalo na po yung ating pong mass transport system. Yan po ang ating dapat na hindi po kinakaligtaan ng mga programa. At suportahan po natin dito ang ating pong gobyerno sa usapin po ng pagsiguro lamang at pagbabantay sa perang inilalaan po para po sa mga proyektong ito. Alright, so sa ating po mga uri manggagawa, mga kapatid, tayo po magpapagal pa rin para mas marami ho silang matayo din na waiting shed. Sabay cambio. Mga waiting shed Okay. na ilang taon kaya gagawin? 5 years? 10 300 years? million po pondo ng DOTR. Oo. Para po daw sa 10 mga waiting shed sa Quezon City. Na talaga Sige, naman ang ha? mga nakakita kahapon na inapapatanong, talaga ba? Yung isang banda ay 20 million pesos ang halaga? Doon sa may bandang Philcoa yun. Oo. Oo. Mamaya po, ito ho naman po, ipahapiyaw po lamang sa ating mga kapanayan. Pero kahapon nga po, umamin na yung city engineer po ng Quezon City na yung pong contractors nito ay marami na hong violation. Pero hindi pa rin po nila tinanggal. Yan na nga eh. At binigyan pa rin po nila ng pagkakataon daw na ayusin itong mga proyektong ito. Oo. Kitang-kita po doon sa workmanship ng ilang pong mga waiting shed na ito, yung palpakan ho, yung baboy na gawa, at yung pong 2 taon na natenga yung proyekto. Pero tuloy pa rin po ang ating pong pagbabayad sa mga proyektong ito. Maging yung kawalan po ng kaukulan pong karatula tungkol sa proyekto, wala din po, pero okay lang, pinababalik daw ho nila. Alam niyo ho yun, talaga pong with all due respect, mukha pong may something. Kayo talaga. May something, kaya Wala po naman, kaya walang po something nangyayari dyan. yan. Nakatipid nga tayo Ano dyan po eh. yan? Imbis na 20 million yung isa, Oh. 18 million na lang yun. Hindi ba kayo nagpapasalamat na nakatipid tayo ng 2 milyong piso? Tsaka dun sa area na iyon, na pagtatayuan, wala nang maiinitan. Oh, hindi ba? Sige Oh. po. Anyway, mga kapatid, ano po, yan po ay isa lamang sa ating pong pag-uusapan lang para lang ho natin masiguro na ito hong ating pinaghihirapang pera. Di po ba? May ambagan tayo dito. Kaya nga din po mga kapatid, maliban po naman diyan din ang ilan po sa ating po mga importanteng paksa. Natatalakayin po sa kapakanan po nating lahat. Ano ho? Hindi po tayo mawala po sa focus. Aba, nahanap mo na si Zaldi mismo, makakausap natin? Ah. Live from Sweden? Ay, baka sila umasa sa ganyan. Oh. Eh, Si Zaldi ba? Zaldi mo? Baka yung kaibigan ng pamangkin, ng biyanan, ng manugang. May feelers ba sa'yo si Zaldi? Ah? May feelers na ipinadala? Wala po. O sige, so Madam Chair, the first impeachment complaint against the President will be decided today by the Committee on Justice on the issue of sufficiency in sustansya. Is there any objection? Mr. Chair, kailangan pa ba natin pagtalunan yan? Kasi para sa akin, there is no substance dyan sa inihaing impeachment complaint laban sa ating Pangulo, Mr. Chair. That's Is why there any objection? before that objection ruling, Madam Chair, I'd like to put it on record that I'm going to walk out. The chair hears none. The Okay. motion is approved. Thank you. Your walkout is now approved, Mr. Chair. Welcome to the House of Representatives. Oh, no work, no pay daw kayo. Oo, may panukala nga. Magawa kaya yun. Oo. O, sige po, mga kapatid, yung pong nakaantabay sa impeachment complaint, ano po, laban sa Presidente, pinaghiwalay ho nila kasi ang diskusyon dito. Yung unang complaint, well, yung parehong complaint po, sufficient inform. Okay, mamaya daw po yung desisyon doon sa substance ng first impeachment complaint. At dyan po, malamang, ibabasura po yan sa kawalan ng sustansya. Yung pangalawa, ang medyo critical. Kasi dito po, may mga, makabayan po naghain po dito at meron pong mga ilang sumusuporta dito na miyembro ng Kamara. But at the end of the day, bilangan po ng boto ang mangyayari dyan. Ang akin lamang po kahapon, pinanonood ko po yung committee hearing, parang talagang natabunan ng Aaron ang usapin ng flood control scandal. Kasi may mga contractors doon. Sabi Nagbabalik ko, sila? ba talaga naman ha? Talagang kasi nung una medyo para silang nagkukubli. Oo, at nagpalamig muna. Oo. Kumbaga lumubog muna. Oo. Ngayon Lumitaw? nagsilutangan na sila ulit.
Di ba? Ang hirap po naman talaga, ano ha? Dito po sa ating bayan na ito. Sabi nga kasi marami daw ho malilimutin sa atin. Para bagang nakaligtaan na po din natin yung nangyari pong halalan. Kung saan po yan, ang resulta po ng ng binoto nyo. Sorry, hapon po may lumabas na umano ay report na nanggagaling sa committee ni Senator Pamphilo Lacson ng Blue Ribbon Committee kung saan daw po may mga nirerekomenda na mga dapat daw hong kasuhan, ano po, either plunder or malversation na ilang pong mga mambabatas at ilang pong mga kontratista. Ngayon, ang sabi po ng leadership po ng Senado, hindi pa yan. Hindi pa final. Hindi pa yan yung official. Meron lang pong lumabas daw ho na kopya Draft ng lang report. daw ito. Yes, at Oo, meron partial pong draft. sinasabi din na mga gustong i-withdraw yung pirma nila doon sa naturang umano ay committee report. Bakit iwi-withdraw? Eh baka nga po kasi baka ho kasi nga hindi sila Hindi 100% decided? hindi sila satisfied Oo. o hindi sila kumbinsido pero kung pumirma ka nga, bakit ka magwi-withdraw? Pumirma ka na, bakit ka biglang magwi-withdraw nung nailabas? Kung partial man ito. Tignan natin. Today ho, magkakaalaman tayo. Diyan doon may mga binabanggit na mga dapat daw pong kasuhan. Pero tandaan natin ha, palagay ko po yan po ay partial lamang. Kasi hindi pa ho totally nagsasarado ang pagdinig po ng Blue Ribbon Committee tungkol po sa isyong ito. So hintayin natin yan. Ngayon pong araw malamang yan po ang magiging laman din ng balita sa Senado at antabayanan po ninyo. Doon po naman sa ICI issue, ironically, pinauubaya po ng Presidente ang desisyon sa kanilang kinabukasan, sa kanilang mga sarili. Kasi nga daw po, independent sila. Pero ako lang nagtataka kasi nga, bagamat sila ay Independent Commission for Infrastructure, pero yung appointing authority doon sa miyembro ng komisyon, sa Presidente. Pwede bang, hindi ko, basahin kaya yung, natin ulit yung EO, pwede bang mag-appoint ng commissioner itong si Chairman, Andy? Hindi ko sure. Parang dapat galing yun sa Pangulo. Oo nga, Oo, diba? yun ang alam ko. Yun ang Yes. pagkakaalala ko. Oo. Para bang sinasabi, bahala na kayo sa inyong sarili. Paano makapag-hearing dyan kung isa lang yung miyembro ng komisyon? May ginagawa pa ba sila ngayon? Palagay ko ho naman, Oo. meron pa yung report na kailangan nilang matapos. Okay. Alright, pero para bagang parang ang feeling lang ako, ang feeling ko parang lumamya, parang patunay na sa simula lang para pahupain tayo pero at the end of the day wala din, no? Wala naman talaga eh. May nangyari ba? Sige. Yun nga mga ikinaso, tax evasion cases pa nga lang na dapat hindi kinaso in the first place, di ba, na-dismiss? Hindi. Iba naman yun. Iba naman Oo. yun. Dito ho mga kapatid. May nangyari ba? Abangan din po natin kung ano ho magiging disposisyon dito ng ICI. Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala, never. Oo, kasi nga naiiba tayo dito sa Pilipinas. Ayaw nyo yun, tayo ay naiiba. O tayo lang sa buong Asia o baka sa buong mundo ang nagpapakita ng mukha ng Secretary ng Tourism. Ayaw nyo yun? At hindi naman nangangahulugan din na dahil sa ang iyong muka pinagwawagwagan mo na meron ka ng intensyong tumakbo sa national position. Minsan ba pag pinagwawagwagan mo yung mukha mo, Oo, anong intensyon mo? Hindi naman automatic yun na national agad? na gusto mong tumakbo sa national position. Hindi pa pwedeng local muna? Hindi pa pwedeng Hindi, local muna? Pwede naman kasi gusto ko lang. Oo. Pwede naman kasi pinost ko yung mukha ko kasi maganda ko. Oo, pwede ba yun? Yan nga po mga kapatid. So bottom line dito, ayusin ang ating promotion. Tama. Welcome to the Philippines. Bawasan ng mukha. Dagdagan ang tanawin ng bansa. Sa isang panayan po, binabanggit ni Ombudsman na kailangan daw munang magsauli ng bilyong pisong umano'y nakaw. Nakaw itong si dating Ako Bicol Party List Saldico para po magsimula ang usapan kung gusto niya makipag-usap sa gobyerno. Para bagang diskaya couple ito. Oo. No? Oo, kasi para daw makita na talaga ikaw ay sincero, kailangan magbalik ka. Pero may sinasabi yung kanyang abogado.
Nino, ni Saldi. Oo, ang sinasabi ng abogado ni Zaldi, pag daw naman nagbalik, ibig sabihin parang may kinuha. Oo. Hindi niya daw i-advise yan sa kanyang kliyente at talagang hindi rin daw gagawin ni Zaldi. Parang doon nga sa issue nitong si Boss Henry, nung pumutok yung balita na meron daw recantation, na paano nga naman di ba, magbabago ng salaysay. Nagsauli ka na nga eh. Parang itong si ano din, no, itong si Bryce na nagsauli po ng mga sasakyan at halaga din po, no, meron din siya naisoling halaga, pero ang kanyang plead not guilty doon sa kanya pong kaso. Alright, sige po. So ito'y napaka-importante na ating pong sana nga ay matuloy na panayam kasi po ito ay scheduled na po mismo na panayam at tayo po'y looking forward para ho naman mapakinggan natin yung kabilang panig dito po sa isyong ito. Ngayon, habang tayo nakaantabay dyan, baby girl, ulitin ko lang yung column today nitong si Jairus Bondok po sa The Philippine Star ay tangkilikin po natin. Ito po ay may titulong BIR resumes notorious LOAs but were they ever stopped? Ang sinasabi ho dito ni Jairus, sandali lang, nahinto ba yan? Nagkaroon daw po ng mga antedated na mga LOAs na hanggang ngayon, yan pa rin po pinag-uusapan ng maraming mga negosyante. Alright, balikan ko lang ito, no? Itong issue ho natin na pag-usapan kanina. Kasi po, itong pinagmumulan din po nitong mga eskandalong ito, mga kapatid, ay nanggagaling din po sa usapin po ng budget. And if you also remember, yung dati pong hindi ho naman alam ng marami na tinaguri ang unprogrammed appropriations ay nalantad dito po sa sinasabing pinakakurap umanong budget sa kasaysayan ng Pilipinas. And by the way, ito po pala nangyayari na even before doon sa 2025 budget. Sino ba ang mga committee na appropriations sa mga panahong yon? Well, si Saldico, itong si Eric Yap muna, and then Zaldico, and then sa panig po ng Senado ay ito pong si Sani Angara. At noong 2025 po ay si Senator Grace Poe. Alright. May terminal fee. Walang uniform application ng terminal fee. Pero tama po kayo, ma'am, na kailangan din namin tignan at kung kaya pa namin ibaba to the bare minimum, gagawin din po namin. Ang maganda dyan, maitanong kay Sec, ano ba talaga taxes sa bawat ticket? Ano bang ini-impose ng gobyerno? Travel tax, alam natin, kapag kamo ito ay overseas ang biyahe mo. Ano ba, di ba meron tayong VAT sa plane ticket natin? Opo, kasama din po. Yes, ilang percent? 12%, di ba? Tama po, Manong Ted. Kasama din po yan. Sige. So, mga taxes, mga VAT, yung travel taxes and everything po. Opo. Again, we're talking about domestic travel, Sec, para po walang confusion. So, siguro mainam, Sec, klaruhin natin ang total ticket price. Kasi po ngayon, kung ngayon tayo magbubook para sa Siargao bukas ang biyahe ko o sa Boracay, depende yan sa araw di ba? At sa oras ng flight mo, more or less po ngayon, 7,000 halimbawa, ang iyong flight one way papunta ng Siargao pero meron ka munang layover, no, sa Cebu. At meron pag uuwi ka naman, meron kang layover sa Davao, etc. Basically po mga 20,000 ang kakailanganin mo back and forth na pamasahe. So siguro maganda matanong diyan, ilang porsyento nun ang VAT? Wow, napakahirap ang tanong, Manong Ted. Alam ko may VAT, but to be honest, I've not computed how much VAT is a part of the entire, mas lalo kapag merong connecting flights po, no? Opo. So, I can easily compute po kapag sample, lilipad ka at sinabing 7,000 yung pamasahe sa direct flight all the way to Siargao, we can easily compute the VAT component, no? Pero tama po kayo doon na pag nag-connecting flights ka, dumadagdag ba yung VAT every now and then? That might parang affect the increase of fare hike. That's a good point po, Manong Ted. Ako, I'll be honest po. Hindi ko pa po naaaral yung VAT component po niyan. No, again, that is
that's not under my mandate, so to speak. Opo, yes sir. Manong Ted. Opo, kasi nga Oo, pinag-uusapan yung dito. kagawaran- Opo, kasi ang pinag-uusapan po Sec is that ang ating issue, paano ba mapapababa ang ticket ng eroplano? Yan po ang issue. So, yung pong taxes nito, yung terminal fees po, depende yan sa angkan terminal, and then ito nga po, ito yung kinakatwiran kasi maliliit na eroplano ang ginagamit, kaunti pasahero, kaya mas mahal. Totoo ho ba yun, Sec? Yes po. And so far as aminado po kami, a smaller runway, a small aircraft adds to the increase of fare hike po. Opo. Fare, yung pamasahe po adds to the increase. Kasi nga po kapag mas maiksi ang runway, ang nakakalapag lang po, sinasabi nating turboprop, yung mga pasahero lang dyan, is mga sabi natin 70 to 80. At kapag ganun kaliit ang ating mga pasahero, ganun kakonti, yung expenses na which is like fixed at the regular expenses, sa kanila lang po na-allocate. Unlike kapag mas malaking aircraft, Okay. ang pasahero is like 200, mas madami po ang nag-share dun sa expenses ng airline. Opo. Sige po. Kaya nga po din, ang issue dito ay infrastructure, right? Runway. Tama? Yes, yes po. Ang sinasabi ko nga Manong Ted is the Department of Transportation, pati yung runway, this is just one aspect of the travel cost. No, Okay. yung runway and everything. Hindi po dahil diyan ang the only and sole reason kung baga yung ano natin, yung runway natin. Opo. Sige No? po. So ang sinasabi lang, kung kaya namin makatulong at maayos namin ito at para maibaba yung ating pamasahe, gagawin naman po na. Opo. Yung nga po yan sir, for the longest time po, ito na ho yung problema natin, no? Sa turismo, yung mga runway na yan. At identified na nga po din natin yung mga tourist destination na iyan. Yung sa Boracay po, na-solve yan kasi nag-privatize tayo ng airport, humaba na po yung runway. Ano ho? Dito ho sa Siargao, dito po sa El Nido, Palawan, mga ganun pong areas. Ang tanong po, sino ho dapat magpondo nun sa infrastructure na yon at kailan po magagawa yan nang wala nang katwiran itong mga airline dito po sa paggamit ng maliliit na aeroplano? Manong Ted, no, ang sitwasyon po kasi, if we have to be specific, especially for Siargao po, no? Again, naitayo po dyan with sabi natin short runway, sapagkat yung lugar na kinatayuan ng runway at lugar na kinatayuan ng paliparan, hindi talaga kakayanin yung talaga mahabang runway because of the physical limitation po, yung lugar mismo, the topography. Okay. Kaya po ang sinasabi po natin ngayon, Manong Ted, from now, kung magtatayo tayo ng bagong airport, no, it's a greenfield, itatayo natin. Ang pulisya po ngayon ng Department of Transportation, pati po ng CAAP, is that the runway must be at least 2,100. Upang sa ganon, pagdating ng araw kapag okay na airport, kung gusto, pwede lumapag ang ating malalaking aircraft. May mga areas naman po na tourist spot din tulad ng Busuanga. Yan, meron po kami, pwede namin na-extend ang runway po niyan at kasi meron pong lugar at meron pong location na pwede namin gawin po yan. So ginagawa naman po namin yan and that will be funded either ng CAAP under their corporate operating budget o minsan humingi din kami sa GAA para at least mapunduhan po natin yung mga ganitong proyekto. Ngayon po sa ating GAA, nagbigay naman po sila ng budget not only for the runway but yung sinasabi po nating night rating capability ng mga airports natin, especially po yung mga tourist spot po natin. Opo, sige po. So, ang haba nitong ating oras na kinain, ano? Dito pa lamang po sa usapin po Masalimuot po kasi yung fair. Opo, masalimuot po yes, talaga. Sir, yes, sir. Okay, di ho bale. Basta ho kasi dito bottom line is yung political will ng gobyerno, no? Alam na ho ang problema, ang tanong lang, popondohan ho ba ito at gagawin kaagad ng gobyerno? Pag-usapan lang po natin itong MRT-7. Kayo ho ba kahapon kayo nag-meeting po ni Presidente, napag-usapan niyo ho ba itong mga flagship projects na ito na kinakailangan na pong matapos agad? Tama po, isa po sa aking nireport po sa Pangulo, ito pong MRT-7 po natin. Okay. Na sinabi ko na ang target natin dito for partial operations, 12 stations from Sacred Heart to North Avenue is second quarter of 2027 po.
Okay. Pero yung pong mismong ating yung common terminal nito, yung nagdudugtong po sa MRT3, LRT1 at MRT7. Yung common station po, kapag maalala nyo, Manong Ted, last year, no, under Secretary Vince Dizon's term, pina-terminate po yan, no, yung BF Corporation, sapagkat hindi po, ang dami na pong delay ng ating contractor at hindi na po namin maintindihan kung paano pang uusad. So terminated po yan at ang ginagawa po ngayon ng DOTR, isasama po namin yan sa sinasabi nating variation ng LRMC. Yung LRT1, sinama namin yung common station upang sa ganun magawa nila at ang target namin kasi is dapat yung common station to be operational at the same time na yung MRT7 partial operations will be operational po. Opo, that's next year na po? Yes po, 2027 din po. Ang pinaka-issue na lang po dito sa common terminal, sa common yung signaling po, yung electromechanical and everything. Mabigat po yun na issue, pero I think itong proponent natin ngayon, yung LRMC natin, can resolve that issue po. Okay, Yung sige. meron na po tayong struktura, andun na po yung bahay, yung mga electromechanical at signal na lang po ang kailangan natin ayusin para at least masabi natin na interoperable naman yung ating mga rail lines at para walang problema po sa ating mga commuters na gustong pumunta sa MRT3 or LRT1 from MRT7. Okay, sige po. So sir, klaro na po yan. By next year po, itong common station and then itong ating MRT7 ay tatakbo hanggang doon sa pinakadulo lang sa Caloocan habang inaayos pa ho yung pinakadulong station nito. Tama po, from Sacred Heart all the way po sa North Avenue. Kaya nga po, last week po yata, umuwi kami ng paumanhin sa ating mga kababayan from yung North EDSA po. Sasarap po natin yan ng alas 10 ng gabi hanggang 4 a.m. para mailagay po nila yung girder po para matapos po yung ating sinasabing turn back. Okay, ay salamat po. Sec, napag-usapan niyo ho ba itong ating itong Metro Manila Subway Project at saka itong North-South Commuter Railway? Opo, lahat napag-usapan po namin yung subway. Nag-update po ako at kasama po yung North-South Commuter Railway po. Okay. Ano po ang sabi dito ni Presidente? Kasi basically po ang dapat na pondo para po ngayong taon, ang pondo dapat dito po sa subway natin ay 39.2 billion. And then dito po sa ating pong North-South Commuter Railway, ang dapat na pondo dyan 57.6 billion pero kinataya ng Congress. Anong effect nito Ano ang effect nito sa mabilis pong pag-aayos po ng ating mga proyekto? Kailangan ko pong iliwanagin lang po yung two parts ng ating mga nito big ticket projects po. No? Binawasan po nila yung loan proceeds, binawasan din po nila yung GOP. No? So in both projects. Yung loan proceeds po, yung sinasabi nating civil contracting part of it, kampante naman po kami kasi alam ko pakakuha kami sa program of operation. Meron kami pagkukuhanan. So at least for the loan proceeds. Pagdating naman po dito sa GOP na pagbabayad ng mga VAT, mga kailangan pang right of way, ang DPWH po si Sec Vince, no, sa kanyang savings, magbibigay din po sa amin para sa mga kulang na bayarin namin at mga kailangan bayarin pagdating sa mga right of way. So in other words, Manong Ted, hinahanapan po naman po ng paraan ng ating gobyerno para kahit papaano yung mga kakulangan, especially sa GOP po natin, yung counterpart po ng bayan ng Pilipinas, ay mabayaran natin yung dapat bayarin at saka we can continue the right of way and the VAT and the taxes po. Oo. Yung hahanapan ng pera kaninyo, ano sabi niya ni Presidente? Saan niya hahanapin yung pera? Ngayon po, ang tinitingnan namin yung savings po ng DPWH. Malala nyo po, madaming mga si Secretary Vince sa kinancel and everything. Tapos I think nag-price cap pa siya sa mga materyales. No? So may mga savings po yan. As a matter of fact, yung last week may initial na po siyang ibibigay sa DOTR na I think 3 billion para at least kapag may problema pa sa right of way, at sa subway, maayos na po namin. Kasi yung right of way po ng subway natin, 90% na po tayo nung December, Manong Ted, and we're targeting
100% by mid of this year, 2020. Opo, sige. So ito hong Manila Subway project natin, kailan magsisimula ito? From what point to what point po sa panahon ng panunungkulan po ni Pangulong Junior? Sa panahon po ng termino po ni Pangulong BBM, ang pwede po naming magawa is a demo run from Valenzuela, yung tipo, all the way to Quirino Station po. Quirino. Magkaiba po yung demo run sa sinasabi nating revenue operations. Ibig sabihin, may lalagay na natin yung mga riles. No? Okay. Mapapatagbo na rin natin kahit papaano yung trend. After demo run po kasi may testing and commissioning. Opo. So makikita naman po ng ating taong bayan na tuloy itong proyekto by 2028 po. Okay, sige po. And sir, dito ho ba sa kakapusan ng pera sa mga proyektong ito, nagbabayad tayo ng multa sa ating mga loans? Parati po tayong may commitment fees po, no? Ibig sabihin, habang tumatagal ang ating proyekto na delay, may commitment fees po yan nakaatibat. Minsan po meron tayong sinasabi ng prolongation cost. Pagdating sa karapatan po yan ng mga contractor under FITIC contract, meron din tayong mga sinasabing de-scoping cost, no? In other words po, pag kulang talaga ang budget, hindi lang po naantala ang ating mga proyekto, kundi napapalaki pa ang gastusin pagdating sa ating mga ganitong proyekto po. Opo. Kasi nga po, di ba ho, lagi ho tayong merong counterpart, no? Kumbaga yung equity natin, hinihingi yan. And then, Tama po. opo, kasi nga sa mga bawat delay na ito, dahil ito po ay hindi naman bigay kung hindi inuutang, meron pong kaukulang cost of money na babayaran tayo doon sa nagpapautang. Tama po, Manong Ted, tama po. Okay, dito po sa ating North-South Commuter Railway, ano lang ho maa-accomplish po ng pamahalaang ito bago ho magtapos? I'm quite confident po, Manong Ted, that at least yung Valenzuela all the way to Malolos, makakayanan po namin yan ng last quarter ng 2027 and that will be like a revenue operations po. So talagang papaganahin po namin yan. Now, from Malolos all the way to Clark, we're targeting po by 2028 po, no, before bumaba ang ating Pangulo. No? So, susubukan namin talaga na maging revenue operations po. So, right now naman po, yan yung pinaprioridad namin. Kaya nga 3 weeks ago, nagbaba na tayo ng girder dito sa may Clark stations po. So, yun po yung dalawang segment po ng sinasabi nating NSCR na makikita po ng ating taong bayan na may gaganang riles po dyan. May tatagbo as revenue operated lights po. Okay, sige. So, ano ang effect nga ulit? Inito hong, kasi ang hinihingi po ninyo, at ito ho naman dumaan sa pag-aaral, ginawa na po ito ng ating supposed to be po DepEd, ano ho, at kayo, 57.6 billion, ginawa na lang 28 billion. Ano effect nito? Ang magiging epekto po dyan, again, is for the GOP po. Kung hindi kami makakahanap ng karagdagang budget for GOP, it will affect further po yung right-of-way acquisitions namin. Okay. And yung mga pagbabayad na mga VAT. No, kailangan po kasi yan kapag binabayaran natin ang ating mga contractor, nasa GOP naman yung pagbayad ng mga taxes. So yun po yung magiging epekto. No, if there's a delay again in the right-of-way acquisition, it goes without saying, Manong Ted, na makaka-delay din naman tayo sa civil works. Opo, sa civil works, no, yung ang gagawin na infrastructure. Sige po, 8:27 na pong ating oras. Sec, meron pong sinasabi kayo na panukala na yung pong mga bago, no, mga brand new na mga ipaparehistrong auto, magiging 5 years na yung validity. In principle, sabi ho sa balita, inaprubahan ni Presidente. Ano ho ang effect nito? Kumbaga sa revenue and then doon po sa pangangailangan halimbawa po ng mga smoke belching. Tama po. Una po, in effect, initially po approved by the President yung from 3 years, ginawa natin 5 years for brand new vehicles, sasakyan man o motorsiklo. No? Ang magiging epekto po dyan, at least yung registration natin, no? Yung binabayaran natin MUVC, we're secured po na for the first 5 years, mababayaran na po yan. Kasi ang nangyari naman po, usually po after 3 years, kapag nagre-renew ka, wala pa nga nagpaparenew masyado. Now, ang sinabi po ng Pangulo, that's why it is initially approved, DOTR and LTO
to ensure the roadworthiness pa rin ng mga sasakyan without sacrificing yung talagang mandato ng LTO na roadworthy yung mga sasakyan po natin, especially yung public transport. Okay, so hindi pa po ito as in cast in stone ika nga, Sec. Maglalabas po kami ng department order and the LTO po maglalabas din ng memorandum circular para po ilatag nila yung panuntunan kung paano pa rin ma-check yung ating sinabing mga sasakyan, yung roadworthiness niya. But the 3 years to 5 years po na valid registration po, sigurado na po tayo dyan. Yun lang po yung panuntunan kung paano natin igagawin yung roadworthiness. Opo. Sige. Sec, si Pangulong Marcos po sa isang vlog, sinabi niya, gusto niya na ang mga tao, yun, magkaroon ng comfort, convenience po sa pagko-commute, and then yung pong hindi na po pinahihirapan pa sa government transactions, no? Ito ho bang ipinapanukala nga po na pagkakaroon ng verification sa TPL Insurance ng mga nagpaparenew ng rehistro? Ito ho yung ipinapanukala po ng LTO. Panahon po ni Vigor, binaril po ni Vince Dizon. Panahon ngayon nitong si Lacanilao, tinutulak pa rin po na sinasabi daw po ng online pre-validation of insurance certificate na hindi naman ngayon online actually, kung inyo po naaalala. Ito ho ba yung napag-usapan niyo ni Presidente? Sinintensyahan na ba ito? Itutuloy ba talaga ito o hindi? Hindi po napag-usapan po kasi suspended po I think yung implementation po niyan inaaral ng LTO. Pero if you get the overall policy again of the government and ng ating pangulo, ang parati niya sinasabi there should not be wala dapat additional burden. Dapat mas maginhawa ang ating mga kababayan, no? So yung ease of doing business, yan po parati ang mga parating pinapaalala ng ating Pangulo. So yun din po ang sinabi ko sa LTO na make sure na there will be no additional burden, tapos make sure na walang other than paka-redundancy siya and everything. So I understand Manong said, no, they explained the concept and the purpose of doing it. Ngayon nga yung pag-aalis ng mga maiwasan natin yung mga fake insurance and everything. So okay tayo dun sa purpose. But again, to make sure na walang additional burden, walang hindi, yung mga ganun po na talaga nakakabigat sa ating mga kababayan. Okay, sige po. So, sir, Sec, sandali lang po, no? Singit ko na lang ito. Meron pong project ang city government, pero ang nagpopondo daw po, DOTR, hindi ito sa panahon ng panunungkulan nyo as acting secretary, 300 million sa construction po ng 10 waiting shed in Quezon City. Alam niyo ho ba itong proyektong ito at meron ba kayong update sa status ng mga projects? I was informed po about the project po, no. Tama po kayo, the funds po came from DOTR. Na-download po yan sa Quezon City. Ito po yung nakikita natin at mga waiting shed, bike lane dito sa Commonwealth, no. At ang procuring entity dyan is QC. Usually po kasi may standard template kami pagdating sa MOA na yung design, everything, procurement, sa lahat po yan ng aming KMOA. Dito po yung LGU, yung Quezon City. But they have to submit weekly report, if not weekly, periodic report kung ano na po yung estado and everything. So kung merong mga slippages, ibig sabihin meron pa rin obligasyon ng DOTR to monitor yung pondong binaba sa Quezon City. So the last time I checked po, may mga sulat po tayo sa LGU para i-update tayo. So, i-check ko lang po, Manong Ted, kapag sumagot na ba ang LGU sa mga, I think it's several letters na po yun, no? Naalala ko po yun. Kasi when I assumed office, tinignan ko yung mga projects po. Nakita ko may mga sulat tayo sa LGU to update us ano na ba nangyari sa proyekto. Opo, pero kahapon po nakapanayam namin po yung City Engineer ng Quezon City. Inaamin niya, 2 taon yung delay sa project. And then ngayon po, yung kanilang main contractor sa 6 na waiting shed ay ang laki na ho ng slippage. And if you notice po sa mga visuals namin dito, meron pong isang waiting shed, 18 milyones daw po yung halaga. Meron po naman daw po mga nasa 10 milyon pero yung pong workmanship. Sir, ano ho ba ang commitment nyo dito? Kasi kayo ang nagpopondo rito at saan ba galing ang pera muna pala? Sino ang proponent nito na magbigay kayo ng ganito kalaking halaga para sa 10 waiting shed?
The money came from GAA po. Alam ko the money came from GAA. Tapos usually naman if you do a budget process po, if you do a budget process, isasubmit mo na kung ano yung mga programs mo at for example dito kung saan lugar mo ilalagay. So I think I presupposes na ganyan po yung nangyari. Sinubmit na yung budget na pondohan at ang lugar na they identified is for Quezon City LGU. Nonetheless po, kahit na po tama po kayo Manong Ted, kahit na ba naibaba namin yung pondo, ito pera ng bayan, may obligasyon din ang DOTR to continue to monitor. Una, tama ba yung proyekto? Pangalawa, yung pera ba ay napunta talaga sa proyekto? Pangatlo, yung cost ba ay kumbaga commensurate sa proyektong ginagawa? So those are the things that we need to monitor at yun din po yung mga report na kailangan namin kuhanin sa LGU as a procuring entity po. Sige po. Sa SEC, sorry po, ako po nagpapasintabi lang, bagamat baka awkward sa inyo pong sitwasyon kahapon, napag-usapan nyo ba yung inyong appointment? Kasi may pumupula na ngayon na marami kayong acting lang. Napag-usapan na ho ba ito? Naku po, hindi po Manong. Saka kilala nyo naman po ako Manong Ted. Hindi ko po ever na. Hindi po Manong. Hindi na pag-usapan. Banoy, appoint na kitang permanente ha. Pagbutihin mo, walang ganon. Wala po Manong. Para pabulong na lang ang sagot ng secretary. Opo. Sige po, naintindihan po natin. Anyway, sir, dito ho sa nangyaring trahedya dyan po sa Basilan, ano pong reforma ngayon ang gusto hong mangyari ng kagawaran? Thank you for asking that, Manong Ted. So, napag-usapan namin ni Pangulo at sabi niya nga maglabas tayo ng pulisiya. Pero na po kami na-draft na department order again. At ito, gusto namin talaga implement tong policy na ito. I'm just waiting for the complete investigation report. We gave them 15 days. Pero essentially po, Manong Ted, ang nakalagay po sa department order na ilalabas natin. This time, ang gagawin natin, it should be a risk-based audit. Dapat may categorization, not only of the vessel, but also of the route. For example po, dapat may nakalagay na high-risk vessel. So kapag high-risk vessel ka, ilang beses mo ba dapat inspect? Ang nilagay ko yata sa DO natin, dapat quarterly yan at meron dapat surprise inspection. In the same way, kapag meron tayong high-risk route, kahit maiksi yan, so dapat iba rin yung panuntunan natin dyan. Medium risk, ganun din. Ilang beses ba dapat i-inspect yan? So may mga ginawa po tayong standard. Kasi ngayon po nangyayari, 1 year lang yata in-inspect tapos wala na. Dapat kailangan natin tignan din mismo yung mga beses. Ilang taon na ba yan? Ba't 1 year mo lang ini-inspect? Okay. Dapat regular. Habang matanda yung mga vessels, habang mas luma, dapat meron tayo, mas lalo tayo nag-inspect to ensure seaworthiness naman po. So essentially, ganun po yung ilalabas natin. And not only Marina, it will be coordinated with PCG and PPA. Again, I'm just waiting po for the completion of the report po. Opo. Sige po. Sir, mag-i-input lang ako, Sec, baka lang humaaral yung pag-aralan. Sa PPA lang po, sir, kasi yung mga ports sa probinsya, lalo na po ito sa Bonggao, Tawi-Tawi, diyan po sa Basilan, dalawa ang port diyan. Provincial, kumbaga, may mga ports na privatized na, di po ba? Pero may mga ports po under PPA pa rin. Ang claim po ng iba, kaya din po naman in fairness, nahihirapan din sila, kasi walang weighing scale sa PPA port para timbangin ang mga isinasakay na rolling cargos. Do you think about it? Tama po. So that's a very good suggestion po. Thank you, Manong Ted. I mean, ako hindi ko po naisip po yan na may mga nawalang weighing scale po. I'm going to talk to GMJ. Tapos lalo po yung sinasabi natin mga ports na talagang daanan, not only of mga roro na mga mabibigat. If we can put a weighing bridge po, Yes. And hopefully we can find ways sa ating budget ng PPA. At tama po yan kasi patuloy naman yung pagmo-modernize ng PPA sa ating mga pantalan. Baka we can include that po. There's a need to include that as part of our modernization efforts po. Yes, opo. Kasi sisi ka lang ng sisi kapag nangyari na yung trahedya, pero kapag pinag-aralan mo mabuti, may mga pangangailangan para po sa safety po. Hindi lang ng pasahero, kung hindi ng cargo. Paano mo malalaman
kung ano ang bigat ng isang truck na six-wheeler na ikinakarga mo kung hindi mo muna tinimbang. Hindi po ba? Ngayon, mga kapatid, ano ho ba ang implikasyon nito pong ating katanungan dito po kay Secretary Banoy kanina doon nga sa pagtutuloy nitong dalawang proyekto na napaka-importante para po sa ating mga commuters. Higit sa lahat po ito pong napakahalaga na North-South Commuter Railway. North-South. Una, yung pong ating, di ba, yung PNR, itong papunta ng Bicol. Ngayon po, may rehabilitation dyan. Separate yon. Dito po naman din sa, sana nga po, bagamat malabo na ho na tumuloy yan hanggang dito po sa Maynila. Kasi nga meron dyan segment na ang labo ng right of way. Kumbaga, hindi mo na kayang buwagin yung dadaanan po ng Riles dyan. Papunta po dito sa Tutuban. Oo, magmumula sa Valenzuela. Papunta na po ito all the way nga ito hanggang Tarlac Sa totoo lang po, ito'y umabot na dati sa Pangasinan, di ba? Yung tren natin hanggang La Union nung mga sinaunang panahon. Sayang. Ang sisting nga po, mga kapatid, hindi ho ba ang Pangulong Marcos sinasabi niya sa kanya pong mga statement na alam nyo, napakahalaga nitong mga foreign assisted projects na ito. Sa Kongreso, pinagdidebatehan po lagi ito. Pinag-uusapan lagi ito. Yung kahalagahan ng foreign assisted projects. Kasi hindi natin kaya na solohin yung pagpupondo sa mga proyekto. Yun ang sabi nila. Kaya ho, umuutang tayo. Saan po tayo umuutang? Ito ho yung tinatawag na Overseas Development Assistance Project, ng mga ODA projects. Marami tayong pinagkukunan niya. Pwede tayong umutang. Bukas tayo sa Japan. Meron tayo sa Korea. Well, yung China po natigil na. Di po ba? Dahil din po sa kontrobersya kinasangkutan ng flood ating control. mga bansa tungkol dito po sa West Philippine Sea na ito. Pero meron din po, no? Marami po ang mga nagpapautang sa atin. Meron po tayo sa dito po sa ADB, Asian Development Bank, etc. Okay. So mga kapatid, umuutang ka ng pera para ho sa isang proyekto. Before ka makautang, katakot-takot na mga pag-aaral ang pagdadaanan niya. Doon pa lang sa feasibility study, gumagasta ka na ng daan-daang milyong piso. Bilyon pa ang inaabot kong minsan. Pagkatapos niyan, gagawa kayo ng proposal, magmi-meeting kayo. Ang haba ng diskusyon, transaksyon, ang haba ng mga pag-uusap bago ho maaprubahan yung loan. Okay. Pag naaprubahan yan, pirmahan tayo ng kontrata. So, okay, umuutang ako ng ganitong halaga. Ang Pilipinas may commitment. Anong sa akin dito? Doon sa sinasabing GOP, no? Government of the Philippines. Okay, sa akin ang right of way. Yan. Ako ang bahala dyan. Lahat ang tatamaan ng proyekto, ako ang gagasta. Doon sa mga pagbabayad sa mga property owners, ako rin ang bahala para paalisin yung mga dapat alisin at bayaran ng just compensation. Ano pa? Well, meron akong tinatawag na equity rin. Bilang patunay, na interesado kami dito para kang umutang equity housing loan, dinahingan ka ng equity. Bilang patunay na hindi ko kayo lolokohin. Meron kaming alokasyon para dito. So mga kapatid, yan po ay proyekto na ginastusan and then may kontrata and eventually nga, obligado ang Philippine government na maglabas ng pera taon-taon. Yan po yan. Ang siste, opo, kahit na ano pang sabihin nila na kung gaano daw kalinis itong ating budget, ngayong taon na naman, may mga foreign assisted projects, gaya po nito. Itong dalawang importanteng proyekto, yung Manila Subway na iyan, at maging ito pong North-South Commuter Railway na iyan, na naman yung pera po na inilaan originally sa proposed budget, kinaltasan na naman. Nino? Din itong mga komite, ito hong dalawang kapulungan, binawasan na naman nila. Inilagay, kalahati lang po ang inilagay. Kumbaga, kalahati lang ang mapopondohan.
The rest inilagay po sa unprogrammed appropriations. Ano ang effect noon? Sabi nga ni Secretary Banoy, gagawan daw ng paraan. Gagawa ng paraan, hahanapan naman daw ng pondo. Saan ho Tanong mo nga hahanapin? saan hahanapan ng pondo ng Pangulo? Kasi nga naman from almost 57 billion pesos, naging 28 billion pesos na lang. Ito yung mga proyekto na talagang kailangan ng mga Pilipino. At kung totoo yung sinasabi din naman ng Pangulong Marcos Jr., dapat hindi siya pumayag na nabawasan ito. Hindi ba? Kaya nga siya may impeachment eh. Hindi, kaya nga ako nalilito. Kasi ngayon sa pahayag, parang ang sinasabi ng palasyo, ang gusto ng Pangulo mapaganda yung maging komportable ang experience ng mga commuter. Yun ang sinasabi niya, di ba? Pagkatapos, bakit binawasan? Yung para sa komportableng, Para di ba, sa kapakanan. pagsakay sa kapakanan ng mga commuter natin. Paano yun? Ano ba meron dyan? Kasi mga kapatid, kung mismo po ang executive, ang gobyerno, nagbabudget na para sa mga importanteng proyekto, at yan po ay programmed, may source ng funding yan, sigurado na pong mapopondohan yan. Kapag huyan kinalikot at inilagay doon sa unprogrammed, so yung alokasyon doon na program, saan nila ilalagay? Ayan na kami. Sa kanilang mga pet projects. Dito na naman po inilagay sa DPWH na naman. Sa kanilang paboritong anak. Yes, opo. Ayan. Kasi, sorry po, hindi naman lahat, pero kasi diyan sa mga foreign assisted projects na yan, wala naman silang kickback Ay, ganon. Wala ka namang makakanti dyan wala kang makukurot dyan wala kang kikitain dyan. Walang SOP? Ilalagay nila doon sa mga proyekto kung saan meron pa rin silang gustong kitain. With all due respect. And you know what's ironic? Kanina, With all due respect. tama. You know what's ironic? Kanina nung kausap mo si Sec Banoy, tinatanong saan kukunin, may nabanggit siya. Di ba yung unprogram, Savings. ilalagay sa DPWH. Tapos yung kulang na pondo, kukunin din sa savings ng DPWH. May savings. Kung may savings. Yan po yun. Bakit po. ganon? Yan ang implikasyon yan. Kaya nga po ngayon, isa sa mga grounds ng impeachment ng makabayan ay yung pagpapayag ng presidente doon sa budget na pinirmahan niya. Nakatakot-takot nga po ang nasilip ngayon ng mga anomalya. Yan po mga kapatid nga. Kasi kung sinasabi mo na ang gustong-gusto mo ay ganito mga uri ng proyekto, ba't ka nga din kahit na ngayon ang sinasabing umano ay pinakamalinis daw na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, ganun pa rin po naman. Bakit yung mga priority projects ng gobyerno ay hindi po sigurado ang pagpopondo? Totoo ba na gusto niyo hong guminhawa ang buhay namin? O ang mas prioridad ay ang lalo pang pagginhawa ng mga, with all due respect po, pasintabi lang po ako sa salita, yung mga mandarambong sa gobyerno.